I don't want in the Magandang araw mga kababayan, nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Hindi po kasama itong si Martin Romualdez sa mga inirekomenda para kasuhan po sa maanumalyang flood control project. At alam nyo po, nakakadismaya at lalo nakakagalit dahil patuloy po tayo na pinaikot-ikot nitong si Bongbong Marcos sapagkat sinasabi nila na wala daw pong ebidensya na direktang nagtuturo kay Martin Romualdez. At tayo pa ang hinihingan ng ebidensya. At hindi lang po yan mga kabayan po natin. Pwede palang ikonsidera na star witness itong si Saldico. At yung mangyayaring pagdinig bukas sa Senado, yung mukhang si Saldico po, yung magiging star witness o parang si Saldico pata, yung pasikretong VIP na witness nitong si Ping Lacson. So bukas natin malalaman yan, mga kababayan po natin. At Congressman Kiko Barsaga ay sumagot na po dito sa pag-file ng kasong sedition laban sa kanya ng CIDJ. So yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan. At kung kayo po ay bago lang or first time dito sa ating channel, hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman. At sa mga regular po at solid na mga taga-suporta natin, magpindot na ng like mga kababayan. Okay, simulan po natin dito sa naging press conference ni Bongbong Marcos. Alam nyo mga kababayan natin, itong si Bongbong Marcos ay pilit pa rin po na iti-twist ang lahat ng mga nalalaman po natin. Pilit pa rin tayong gagaguhin sa kanilang idea or diskarte, no, na alam mo si Martin Romualdez nga ang tinuturo eh. And paano ba magkaroon ng insertion kung hindi aaprobahan ng Speaker of the House? At ang pag-release ng budget, Speaker of the House lang din naman yung mga nag-aproba, lalo na po sa mga hinihingi ng bawat congressman. Pero para kay Bongbong Marcos, wala pa daw po sapat na ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. Kaya lalong nanggigigil na po ang tao sa kanilang ginagawa. So may mga ipapakulong na daw po sila before Christmas. Bakit hindi pa po masaya ang tao na sinasabi nilang may mapapakulong na sila? Kasi ang gusto ng taong bayan, si Martin Romualdez, Saldico, si Bunuan, yan ang dapat ikulong. At sabi nga ni BP Sara, no, dapat ikulong din ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili. Kasi siya po ang pumirma ng the most corrupt budget. So, puntahan natin at pakinggan nyo ha. Pakiusap lang, huwag kayong ma-high blood kasi marami akong nakikita na kapag napapanood nila itong si Bongbong Marcos sa kanilang television, abay binabato po. Diyan na po, ganyan na po kagigil ang mga Pilipino. Inayupak na yung pagmumukha kasi nitong si Bongbong Marcos. A follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case? Or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there. That option is always there. So, ibig sabihin, no, welcome siya. Nagagawing state witness. Itong si Saldico. Grabe. Billion na yung ninakaw. No? Sobrang dami ng perang ninakaw gawing pag state witness. Tapos, yung si Gutisa, pilit yung tinatakot. Hindi lang po, pati yung kanyang pamilya daw po ay tinatakot para siya ibumaliktad. Anyway, bukas malalaman natin yan. Kaya, toto kayo bukas, magla-livestream tayo sa pagdinig sa Senado. Except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Diba? Yung mga tawa na yan ni Bongbong Marcos, mga kabayan po natin talaga nakakagigil talaga, no? Kasi obvious yung kanyang pagiging sinungaling. Anyway, 16, 17, 18, makiisa po tayo sa rally po ng Iglesia ni Cristo. O pwede rin kayo sa EDSA, meron din pong UPI at dito sa Lunita, makikiisa po yung hakbang ng maisog sa rally po ng Iglesia ni Cristo. Courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we... Ayan, di ba? So yan po yung interview niya rin sa
isang television, international television, no? Na nagalit nga kasi tinawanan niya, mga kababayan po natin. Okay, puntahan naman natin itong tanong ng media patungkol kay Martin Romualdez. That has been made against him is in the Senate. So I don't know. We don't no, with the speaker, no, not as yet, not as. So hindi daw po kasama yung speaker. Grabe, no. Talagang gusto nila ilihis ang isyo. At alam nyo, no, may mga karagdagang irerekomenda daw po na mga senador na kakasuhan. Kaya talalong nakakagalit itong ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya talagang pilit nila na pinoprotektahan, mga kababayan natin, itong si Martin Romualdez. Kasi yan ang naiisip, no? I think narinig ko ata kay Manong Chabet, baka nagkamali pa ako, parang narinig ko ito kay Manong Chabet, na sinasabi niya, kapag bibitawan kasi ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez, iba ka bibitawan din siya ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, baka magkalaglagan kung si Martin Romualdez ay ilalaglag niya. Kaya at all cost, gagawin ni Bongbong Marcos ang lahat para maprotektahan itong si Martin Romualdez. Eh, parang kay Manong Chabit ko itong nasabi, na narinig mga kababayan po natin. At isa pa, siyempre, kagaya nito, bakit mga senador ang kanilang gustong ididiin, sinisiraan at kinakasuhan? Ako 100% hindi po ako naniniwala na may kinalaman po ito si Jingo Estrada at si Joel Villanueva. Ito po ay 100% pamumulitika lang. Lalong-lalo na, by February 2026, magpapile po ulit sila ng impeachment laban kay Vice President Sara. And gusto nila matanggal, maparalisa ang mga senador na sumusuporta kay Vice President Sara, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, Senator Bongo, at marami pang iba. Kaya gusto nila mas makakuha ng mas maraming number sa Senado. Kaya kung pwede, lahat na bumoto pabor sa pag-archive ng impeachment ni VP Sara ay gusto nilang matanggal, makasuhan. Ganyan po ang kanilang bagong strategiya ngayon. And mamaya pupunta tayo dito sa mga kinakasuhan nila. Pupuntahan natin mamaya itong si Congressman Kiko Barsaga na may sinasabi rin po siya na yung mga ginagawa ngayong panggigipit, pagpa-file ng kaso, at pananakot sa mga magrarally, ito daw po ay strategiya ni Marcos Sr. noong panahon ng martial law. Kaya naalala po ng mga medyo may edad na, kagaya nitong si Miss Rowena Guanzon, na parang nakikita nila na parang nagre-reincarnate si Marcos Sr. dito kay Marcos Sr. Pero ito po, mas matindi. Worse daw po, sabi nila itong si Marcos Sr. So, yan po yung nakikita ng ilan nating kababayan. No? Hindi lang po nating opinion yan, kundi nakikita rin ng taong bayan at naririnig natin sa kanilang mga komentaryo. Balik tayo. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil di ba mga kababayan po natin, di ba kayo nag-iimbestiga? Di ba kayong kumakalap ng mga ebidensya? So, bakit ang tao ngayon ang hinahanapan nyo ng ebidensya? marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat. Ayan po mga kababayan po natin, ipagpatuloy daw po natin ang pagsusumbong. Napakalaking kalokohan. Anong mangyayari sa mga sumbong ng tao? Sinasabi nga na kayo mismo ang mastermind sa anomalya ng mga flood control na ito dahil kayo po ang pumirma ng budget. At yung pagkakaalam po natin, kung magkakaroon ng malawakang investigasyon pa sa mga proyekto ng gobyerno, hindi lang po DPWH, hindi lang po flood control ang puno ng anomalya. Meron po sa DOH, di po ba? Sa DSWD, dito po sa mga maanomalyang ayuda, halos lahat po ay mayroon. Mr. President, di ba? Tapos sabihin nyo, magsumbong kayo. Hindi nyo nga
kinakasuhan si Martin Romualdez Kitang-kita naman po natin na hindi basta mai-release ang budget, hindi basta magkaroon ng mga insertion kung wala rin pong approve nitong si Martin Romualdez. So bakit hindi po siya sinasama sa mga recommendation? At bakit ang tao yung hahanapan nyo po ng sinasabi nyong ebidensya? Ikayo po ang gumagawa ng imbestiga. Kaya ibabalik natin ang tanong dito kay Bongbong Marcos. Sino ba yung nag-imbestiga? Sino ba yung may authority para mag-imbestiga at makakuha ng ebidensya? Di po ba kayo? Kasi kung bibigyan nyo sana ng access ang taong bayan para makalkal ang lahat ng mga dokumento, report, di sana makakuha ang tao ng ebidensya. Kayo po yung nag-iimbestiga tapos sabihin nyo lang na walang ebidensya. Pwede talaga yun. Kasi noon pa man, bago umalis si Magalong, sinasabi niya na kino-cover up, tinatago ang mga ebidensya. Kaso nakaya lang ay Magalong kasi bumalik pa. Ang ebidensya na meron kayo para magamit natin para kasuhan kahit sino. Kaya naman walang immune dito sa walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Ito po, no? Walang immune daw sa investigasyon na ito. Huwag nyo nalokohin ang taong bayan. Alam mo, ang sinabi ni VP Sara, no? Dahil ikaw naman ay may kinalaman dito, ikaw naman ang presidente, syempre, pwede mo na ipakulong yung sarili mo. At para sigurado hindi tayo magkamali, basahin natin. Pwede niya na, ayan, si President Marcos Jr., ikulong ang sarili niya. Aminin na niya, mayroon siyang pagkukulang, hindi lang maliit na pagkukulang, kundi malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Ayan o. Diba? Ikaw yung pumirma ng budget. Ikaw yung mastermind dito. Kaya sabi ni VP Sara, ikulong mo na ang sarili mo. Paano tayo magsumbong sa mastermind? Oh. And dito mga kababayan po natin, makikita mo ha, binasahan niya ng libro yung mga kabataan. Walang nakikinig, walang nanonood, bagkos, iinantok pa. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang ha. Ito pa panoorin na. Siyempre, maganda siya. Nakaganda. Tignan niyo po yung reaksyon ng mga bata. Naku, walang pakialam. Nilang kumakanta ang babae. Grabe po, no? Walang gana na po makinig sa kanya. Kasi pati bata po alam na kung anong karakas nitong si Bongbong Marcos. Okay, lipat tayo dito sa panibagong topic natin. Wala tayong makukuha dito kay Bongbong Marcos. Tayo pa yung hahanapan niya ng ebidensya. Kaya sa mga galit at patuloy po na nanggigigil dito sa mga palusot nila, sa mga alibay nila, sa mga pag-cover up na ginagawa po nila. Mga kababayan, ito po ay peaceful rally. 16, 17, and 18, Lunita at Idsa, sumama na kayo. Sabi ni Lacson, hindi niya na daw po i-invite itong si Saldico sa pamagitan ng SOM. So, ika-cancel na daw po. And habang nag-uusap tayo ngayon, ay mangyayari po ngayong araw ang pagdinig na ito sa Blue Ribbon na ito, mga kababayan po natin. And siguro, medyo nahiya itong si Lacson. At alam niya, marami ng galit. Bakit nga ba yung iba ay hindi pinagbibigyan? Bakit itong si Saldico ay pagbibigyan? So, napaka-bias po. And usapin pa rin sa korupsyon, mga kababayan po natin. Alam natin na kinasuhan po si Congressman Kiko Barsaga. At sabi nga ni Kiko Barsaga, hindi po siya natatakot at handa po siyang mamatay. Ako po, grabing tapang ni Kiko Barsaga, no? Handa daw po siyang mamatay, sakripisyo ang kanyang sarili para maipakulong lang itong si Bongbong Marcos na bilyon, trilyon na ang ninakaw sa kaban ng bayan. Ito po, mga kababayan po natin, panoorin natin si Congressman Kiko Barsaga sa pagbisita niya po sa ilang areas sa Mindanao. Ako po, napakainit yung pag-welcome ng mga kababayan nating nasa Mindanao kay Kiko Barsaga sapagkat tinuturing siya ngayon, no? Na napakagaling at talagang modelo po ng Gen Z ngayon sa Kongreso sapagkat siya lang po ang isa sa pinakamatapang na nagsasalita against corruption at direct niya na tinuturo itong si Martin Romualdez at Saldico. Pati si Bongbong Marcos. Marami naman dyan na bumabanat. Pero medyo bumabanat. Ito talagang full force. Kaso, ethics complaint, no? Banta sa buhay, napakarami na po yung kanyang natatanggap. Pero never po na umatras si Kiko Barsaga. Siya yung presidente noon during the times of martial law.
he imprisoned all of his political opponents. At nakita din naman natin yun yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. He imprisoned former President Duterte at now napakulong niya yung mga senators na kalaban niya, yung mga congressmen na kalaban niya. He's filing cases against Senator Bongo, Senator Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Joel Villanueva. Like lahat kinakasuhan niya, lahat either papakulong or papatayin niya. And he's following the footsteps of his father, Marcos Sr. Kaya he will also end in the same way, being removed by the people who once trusted him. Sir, yung lahat, no? May protesta ng 16, 17, 16, 17, 18, saka may ganun, November 30 pa. Pero yung administration ngayon, sabi nga sa Limulya, Well, but pero yung mga tinatakot nila, hindi lang mga tao. It's also large organizations, large private organizations that are anti-Marcos as well, religious organizations. So, ang gagawin nila, papakulong nila lahat ng mga heads ng INC, JAL, and well, yung sa KOJC, pinapakulong nila yung mga KOJC. Pero yung sa INC at sa JAL, those are people who supported him in his 2022 presidential campaign. Tapos papakulong lang niya lahat yun. I don't think that will be too successful or too likely. Pero posible, hindi naman natin alam yung gagawin ni Marcos, especially when he is cornered and pag nakita niyang pabagsak na yung administration niya, maybe he will do the same thing as his father did and start just imprisoning all of his opponents and start killing all of his opponents. Sir, in your technical opinion kayo, also nag-get sa ano sa tingin nyo, may mass protest talaga, mas tingin nyo, bibigay kayo ng mga Philippines sa AFP, sir? Well, likely, kasi yung mga AFP at PNP, mga tao din naman sila, nakita nila kung anong nangyari sa ekonomiya natin at kung paano naapektuhan ng Pilipinas dahil sa korupsyon ni Marcos. The problem here is that depende na sa AFP at sa PNP yan, baka yung sa pinaka-head lang nila yung corrupt or baka yung buong organizations na may nakatanggap ng pera galing sa mga corrupt na politiko. The biggest problem here is that if Marcos starts doing what his father did, pag sinabihan niya yung AFP at PNP na, oy, patayin niyo yung mga tao dyan, would the AFP and the PNP follow? Because that's where we're heading. We're reaching a point where it's no longer peaceful protest. It's going to start becoming violent. Katulad ng nangyari nung panahon ni Marcos. There's a very big possibility of this escalating. Congressman, in addition po sa sinasabi. So, yan ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga kabayan po natin. Kung himay-himayin po natin, na ayon sa kanya, yung nakikita niya na ginagawa ngayon ng pinamumunuan ni Marcos Jr., parang ito rin po yung ginawa ni Marcos Sr., no? Na ginagamit yung pulis, kasundaluhan po natin, para ipitin yung mga tao, ginagamit yung kanyang posisyon, ginagamit yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para banatan at ipakulong, kasuhan, takutin yung mga oposisyon, lalong-lalo na po yung nagsasalita against sa kanyang pagnanakaw, sa kanyang kaalyado na ginagawang pagnanakaw. And same thing, inuna po nila kay Tatay Digong. Kaya ang sabi ko nga, kung nagawa nilang ipakulong si Tatay Digong, kung ginawa nilang i-bypass yung batas po natin, hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa local court, malamang ganun din po ang gagawin nila dito sa ating magaling na Senador Bato de la Rosa. Kaya tama yan, wag mo na magpakita Senator Bato de la Rosa. And nakita naman natin kung ano rin ang ginawa nila, mga hayop na ito, ay Congressman Kiko Barsaga. Ayan, ginasuhan ngayon, no, ng inciting to rebellion and sedition dahil sa kanyang patuloy na pagbabanat at pagbubulgar nitong korupsyon na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Nakakawa po sila. Sa totoo lang, mga kabayan po natin. Pero nakakabilib yung tapang ni Barsaga, ha? Tuloy-tuloy po, mga kabayan. Hindi natatakot. If you look at the economy, hindi nakakatulong. If you're looking at the corruption issue, mas lumalala pa. So, hindi din nakakatulong to. If you look at survey results, hindi nakakatulong. If you look at the previous election results, hindi din nakakatulong to. So, hindi natin alam kung ba't niya nagagawa yun. Pero yun din yung masasabi natin to all people in power that are abusing their power. Kasi pag it starts with paranoia. Lahat ng mga kalaban nila papakulong mo. We can see this in many dictators. We saw this during the time of President Marcos Sr. where he imprisoned and killed everyone who went against him. At yun na yung ginagawa ni President Marcos ngayon. At sa tingin ko, ito na talaga yung magiging downfall niya. He will start imprisoning all of his critics. He will start imprisoning everyone who is against him. And ultimately, the people's anger will reach a point na hindi na makakaya ito. At kung sakaling susuportahan siya ng PNP and AFP, well, that's too bad.
Yun. So, sana po wag mangyari ganun, no? Sila na mismo yung magsuko dyan dahil hindi pwede na yun ang kanilang poprotektahan. Kailangan ng taong bayan ang kanilang poprotektahan. Pero nakita ni Congressman Kiko Barsaga ay hindi talaga mapipigil ito. Kung titingnan po natin. Sabi niya nga ito na po yung pinaka-downfall ni Marcos Jr. sapagkat patuloy lang na nagagalit ang taong bayan. Hindi naman umuho pa yung galit eh. Nababawasan po ba? Nung bumuo po sila ng ICI, nababawasan po ba yung galit ng taong bayan? Wala eh. Kasi nakita ng taong bayan na lalo lang po nila pinapagalit eh. Kasi cover up, imagine mo, binaha yung Cebu o Davao sila nag-imbestiga. Nandito sa Maynila, napakaraming flood control, papuntang norte, napakarami. O pumunta nga sila sa Ilocos, nagtingin sila doon sa mga flood control, pero pinili lang po nila yung mga flood control na walang sira, yung mga flood control na hindi naman ghost project. Pero ang mga location, specific location na sinasabi po ni Congressman Chabet, ni Gobernador Chabet, na pupuntahan nyo ito, titingnan nyo ito kasi dito yung mga ano, hindi nila pinuntahan. Pinili lang nila yung location. So obvious talaga na gusto nilang pagtakpan ito. Gusto talaga nilang itago ito, mga kababayan po natin. Talagang sindikato nga. Kaya nga, no, si Congressman Kiko Barsaga, dahil nasimulan niya na ito, handa daw po siyang mamatay kung kinakailangan para maipakulong lang itong si Marcos Jr. Ulitin ko lang ang sinasabi ni VP Sara, no, na dapat ipakulong niya na nga ang kanyang sarili dahil siya po ang may malaking pagkukulang dahil po hindi mangyari ang pagnanakaw na ito kung wala, no, itong si Marcos Jr. At hindi naman po magkakaroon ng mga insertion, na-aprobahan ng insertion, kung hindi naman dahil kay Martin Romualdez. Kaya nakakapagtaka na sila po yung nag-imbestiga, sila po yung naghahanap ng mga ebidensya, bakit sa taong bayan nila hahanapin yung mga ebidensya at taong bayan daw po ang maglalabas. Diba? Bugok talaga. At ito sa inante ng taong bayan, kung talagang seryoso siya, ilabas niya, ipakulong niya, ilabas niya ebidensya, ipakulong niya si Martin Romualdez. Wala eh. No? Wala daw ebidensya. So, kawawa lang yung may papakulong dito ng mga taga-DPWS, contractor, sila Diskaya, pero yung pinaka-mastermind na mas malaki ang kinita kaysa sa kanila ay hindi po makukulong. Yan po yung mga nakikita nating posibilidad. Kaya patuloy po na nanawagan ang ilang personalidad, ilang grupo at organisasyon na makiisa na po tayo sa rally sa 16, 17, and 18. At dito po sa ating channel na ito, tayo rin ay personal na nanawagan. Sumama kayo sa malawakang, mapayapang kilos protesta. Ito po ay peaceful rally, pagpapalabas ng hinanaing reklamo ng taong bayan patungkol po sa gobyerno ni Marcos Jr. Na sana siya po ay maawa na sa taong bayan at mag-give up na siya. Dahil wala na pong nakikitang pagbabago ang taong bayan dito po sa pamumuno ni Marcos Jr. Yung ekonomiya natin bagsak, stock exchange, yung piso sumadsad na, yung FDI, foreign direct investors, lumagapak ng mahigit 40%. And now, sa katapusan, magkakaroon pa ng zero remittance para sa ating mga OFW. So, lalong lalagapak ito. At from the start, no, na nagsimula ng mga rally and paglabas ng mga hinanaing grievances against corruption sa gobyerno na ito ni Marcos Jr., hindi naman humuho pa eh. Dahil pinapakita niya ang kabaliktaran sa kanyang sinasabi. Sinasabi niya na magtipid ang taong bayan sa panahon ng Pasko. Pero sila nung ginagawa, paparty-party sa Malacanang, pinaghahandaan pa nga nila yung Christmas party na may isang sikat daw po ng mga celebrity singers ang pupunta kaysa sa mga binagyo. At kung sila ay gumagastos, tandaan nyo po mga bayan, kung gumagastos po sila ng milyon-milyon sa Malacanang, 5,000 lang at 10,000 sa mga nasiraan ng bahay sa Cebu, Negros at saang lugar pa. At matindi, imbes na ipamigay yung bigas, kailangan daw nila ibenta ng 20 pesos. Yung sinasabi nilang bigas 20, mayroon na. So, talagang budol-budol man. Okay? Sige lang, patuloy tayo mga kabayan po natin. Marami pa tayong pag-uusapan. Tignan nyo kung gaano po ka-consistent ngayon itong si Manong Chavit Singson sa panawagan na dapat mag-resign na lang po itong si Bongbong Marcos. At maganda pa kayong recommendation ni Manong Chavit Kung ayaw nila na maging president si VP Sara, ayan. Supreme Court mo na yung caretaker
at para magkaroon ng panibagong eleksyon. O para yung taong bayan talaga yung pipili, no? Dahil nakita naman ng taong bayan kung sino po yung karapat-dapat na maupo sa pwesto ngayon. Pero syempre, by constitution, alam naman natin, si BP Sara yung uupo or hahalili kay Bongbong Marcos sa pagka-presidente. At yan naman yung ayaw ng mga dilawan. Dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Anyway, at kung titingnan nyo po ang gusto ng PDP, no, hindi pwede yung reconciliation lang. Dapat is totally reform. Hindi pwede yung kunwari, maglilinis lang siya. Kunwari, mag-iimbestiga lang siya. Tapos tanggapin na po ng tao. Tapos na. Hindi pwede. Dapat magkaroon ng totally na pagbabago sa ating gobyerno. Well, again, sabi nga natin, paano mo maipapakulong ang mastermind kung siya mismo ang nagsasabing siya ang nagbulgar at siya yung nag-iimbestiga. Wala tayong asahan talaga. I don't want retribution. I want reform. Tama. No? Hindi kailangan yung retribution dito. Ang retribution, parang ganti lang yan eh. Or pananagot ng mga taong may sala. Okay yan, dapat silang managot. Pero ang totoong Christmas gift is reform. Kasi po, parang crimes against humanity na yung nangyayari nila. Magnanakaw ka ng bilyon, malulunod ang daan-daan or libo-libong tao. That is genocide almost. No? That's approximate. Nakita natin kung anong nangyari sa Cebu. Ha? Bilyon-bilyon ang ninakaw. No? Taang-taang tao naman po yung nalunod sa baha. Hindi lang po yung nasira yung buhay nila. Hanap buhay. No? Nasira yung kanilang mga kagamitan. Alam mo, nung pumunta nga doon yung mga reporter, yung mga nasa mainstream media, so, nakita natin kung gaano kadami po yung mga sira. Yung mga sasakyan, hindi na maayos, tinatambak na lang. Dahil lubog na lubog talaga eh. Ilang araw nakalubog sa baha. So, alam nyo, hindi naman ito nangyayari ng basta-basta. Kung may paghahanda ang gobyerno, at the same time, kung ang mga proyekto na dapat ay ipagawa, yung budget ay dapat ibinuhos nila doon, hindi talaga mangyayari yan. And ang gobyerno natin, walang briefing eh. Saka makakita ng presidente na nandiyan na po yung kalamidad parating, hindi pa nagbi-briefing. Pinaubaya niya na lang po sa kanyang mga tauhan. At nung tinanong po itong si Claire Castro, anong sagot ni Claire Castro, mga kababayan? Ang sabi niya, nandiyan man si President, nagmumonitor. Yun lang, monitoring ka lang, titingnan mo lang kung anong nangyayari sa ground, anong nangyayari sa taong bayan. Pero wala kayong ginawang totaling paghahanda. Tapos yung mga local officials, mayors and congressman ng Cebu, nagpunta pa sa ibang bansa. Alam nila may malakas na bagyo. So, wala talaga silang pakialam. Dahil po sa leader natin, na nakikita din po nila na wala rin pong pakialam. So, kaya kailangan talaga may pagbabago. Kailangan talaga, no, na mag-give up na si Marcos Sr. Dahil nakikita natin na hindi niya na kaya na pamunuan po yung ikot-ikot siya sa kung saan-saan. Wala na. Mating genocide. It is wiping out the people. So I don't want may makulong lang. No? Hindi naman ako palaganti na tao. Ang gusto ko reform. Baguhin na natin yung gobyerno natin para hindi na ito mangyari uli. No one deserves this. Yan. So talaga, kailangan reforma talaga. Kailangan mapalitan na. Dahil, yun nga, sinasabi po nitong si Atty. Jimmy Bondoc, hindi deserve ng mga Pilipino yung nangyayaring ito. Mga kababayan natin. So, ganito lang lagi si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. Laging salita, kunwari, napakagaling. O ganito ngayon, sabi niya dito, no, tapos na ang inyong malilikayang araw at hindi na po aabutin ng Pasko daw itong mga sangkot involved sa mga anomalya ng flood control. Kaya dapat sumama na siya para tapos na rin yung malilikayang araw niya. Tapos na rin, no? At hindi siya magiging merry ang kanyang Christmas. Kasi yan ang gusto ng taong bayan eh. Hindi pwede na ipapakulong mo lang yung mga sapsap. Pero si Martin Romualdez and Saldico patuloy nyo pa rin po na pinoprotektahan. Hindi nyo pa rin po pinapalabas. At ang matindi pa, no? Yung mga air assets ni Saldico ay pinalabas nila. Si Bunuan po ay nakalabas ng bansa nang ganon-ganon na lang. Napaka-incompetent. No? Napaka-walang kwenta talaga. At ay mga otoridad po natin, I don't know kung bakit nila hinayaan na lumabas itong si Bunuan at si Saldico, Martin Romualdez. So, paano na? Sinong mananagot yan? Yung mga maliliit lang na tao, maliliit na mga, no? Yung mga involved dito. Pero sila yung kumalimbat, no? Sako-sako ba? Mali-maleta? O bagbag ba?
yung pera na nakukuha nila. Imagine mo, 24%. Na-imagine natin kung gaano karami yung 100 million. No? 50 million. Daming pera, mga kabayan po natin. And ito, panoorin natin ang komento naman ni BP Sara, yung kanyang interview. I think ito po ay ginawa sa Negros, ang interview ito. Actually, nagbigay na ako ng comment kahapon, ma'am, doon sa kanyang sinabi. At lagi ko naman sinasabi no na siguro dapat huwag nang bigyang pansin ang kanyang mga sinasabi at mga statements. Kasi kapag binigyan nyo ng pansin yan, ay nabubuhay ang kanyang karir at nagdadala siya, more than that, nagdadala ng kahihiyan sa bayan. Kasi itinalaga siyang spokesperson ng pinakamataas na opisina sa ating bayan. Yan yung Office of the President. At kapag nagsasalita siya at sinusulat ninyo, nababasa yon ng hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng ibang lahi. At nagdadala yun ng kahihiyan sa atin. So, yan naman po ang sagot ni BP Sara doon sa mga patutsada ni Claire Castro. No? Na, di ba, nang tinanong si Claire Castro patungkol po sa ginawang party-party ni Lisa Tanas, yung palusot niya nga ay napunta kay Vice President Sara na hindi naman daw po yan nagsuot-suot lang ng costume, yan daw po ay para iangat yung mga ginawa po ng nakaraang First Lady. Anong ginawa ba ng First Lady? Kailangan bang i-promote yung mga First Lady? Hindi naman kinakailangan. At the same time, okay lang sana i-promote yung sarili niya, pera ng taong bayan na kanilang ginagastos. Diba? Pera ng taong bayan na kanilang ginagastos kung personal nila. Walang problema na kung personal ng pera. Pero diba, pera ng taong bayan na kanilang ginagastos, pinopromote nila yung kanilang sarili. Pero itong si Claire Castro, yung tagapagsalita ngayon, kitang-kita naman po natin na talagang malaki po yun ang kuha niya dito. Malaki mga bonuses sahod yan ang kuha niya dito sa mga sinungalingan na kanyang ginagawa. Grabe po. Nakakahiya talaga. Sa totoo lang, mga kabayan po natin. At ang buong bansa po natin ay kilala na po ngayon sa buong mundo sa pagiging sinungaling, no? Sa pagiging magnanakaw, budol, na sinasabi nga kahit sa mainstream media na paano papakulong yan, pinsan mo? At bakit hindi kasama si Martin Romualdez? And napapansin nyo ngayon, pati itong mga nasa mainstream media ay na rin, no? Nagsasalita na rin. Talagang binabakpakan nila si Bongbong Marcos sa mga press conference. Minsan iwas si Bongbong Marcos na sumagot. Ayaw niya magpa-ambos interview, ayaw niya magpa-press conference kasi alam niya na bakbakan po siya ng mainstream media. And itong si Tuta Soto, salamat nga po tayo, marami po yung mga senador na hindi pumirma sa kanilang bagong batas na gustong ipasa. Ito is ICI din. Pero ito, batas na ito, no? At ito daw po yung magiging independent commission para imbestigahan yung mga anomalya sa infrastructure. Hindi na kailangan, nandiyan yung mga ahensya ng gobyerno, may ombudsman, may CIDG, may PNP, no? May DOJ. So, bakit pagagawa ng mga ganyan? So, ito po is another diversionary lang, another pandilito lang sa taong bayan. At pasalamat po tayo, hindi pumirma ang ilang senador. At ngayong araw, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ulit ng pagdinig sa Blue Ribbon. At sinasabing baka babaliktad daw po itong si Master Sergeant Cotisa. At yan po, isa sa ating inaabangan ngayon kung ano yung magiging resulta ng pagdinig na ito. Totoo kayang babaliktad si Cotisa at ilalaglag yung mga taong hindi naman po involved sa anomalya ng flood control na ito. Kung mangyari yan, wala tayong duda. Talagang paldo-paldo si Cotisa kung sakaling babaliktad po siya. At kung totoo man na sinasabi ni Amy Marcos na pati daw po ngayon yung mga pamilya ng mga testigo, yung mga pamilya ng mga kontraktor na nagsasalita, nagbubulgar kay Martin Romualdez Saldico at ilan pa mga kongresista, abay tinatakot daw sila ngayon. At kailangan nilang mag-recant at bawiin nila yung kanilang mga allegation against doon sa mga kongresista. Kaya yung sinasabi nila na kawawa yung taong bayan, kawawa po yung mga silalanta, itong mga biased na mga senador na ito, nakitang-kita natin na nagiging suhulan. Imagine mo, gusto pa sanang pagbigyan na itong si Ping Lacson, si Saldico, para maging VIP, parang witness or resource person
dahil kailangan daw bibigyan ng pagkakataon na mag-SOM, hindi naman pinapayagan yan ng ilang mga komite. So, bakit papayag ngayon? So, breaking the law pa rin, mga kababayan po natin. At sa ngayon, update lang po tayo dito sa magaganap na rally, ay naghahanda na po sila. Todo handa na po ngayon ang PNP, 16,000 ang kanilang i-deploy. So, sa buong Kamaynilaan and DOJ, PNP. So, gagawa po sila ng not press conference, kundi isang meeting para paghandaan daw po yung mga posibilidad na kaguluhan na mangyari. Again, yung peaceful rally po ito, hindi po para magkagulo. Kaya siguro, naghahanda sila, baka may mga matindi kasing pagbabago na mangyari. Milyong-milyong tao po yung lalabas. Tingnan natin kung magmatikas po itong si Marcos Jr. Although walang Marcos resign, ang isisigaw ang Iglesia ni Cristo, what if lang on huling araw ay magiging Marcos resign na ang kanilang sigaw? Ano pa yung magiging action ni Bongbong Marcos? Ano po yung kanyang magiging decision? So, ito pinaghahandaan nila, 16,000. Kasi kung sakali man, i-arrestuin daw po nila yung taong gagawa ng destabilization. Okay, tingnan natin, mga kabayan, kung hindi sila tutumugi ng mga milyong-milyong Pilipino. Kung sakaling gagawin nila yan. So, 16,000 ang kanilang i-deploy laban po sa milyong-milyong Pilipino. So, kakaunti pa rin yan kung sakali man. So, malamang pa rin ang bilang ng taong bayan. Kaya, excited ako dito dahil yun nga sinasabi ni Attorney Jimmy Bundok na hindi lang pwede yung retribution dito. Kailangan talaga ay tunay na pagbabago. Change of leadership ang kailangan natin. Hindi po yung kinakalaban naman ng gobyerno. Kinakalaban natin yung mga korap. Kaya kung totoo po yung mga lahat ng mga Pilipino na lumalaban po sila sa corruption, ito na yung panahon natin. Manindigan tayo, tumindig tayo para sa tunay na pagbabago talaga at may angat muli yung ating ekonomiya. Hindi lang ating ekonomiya kundi ang pangalang Pilipinas, ang bansang Pilipinas at ang mga taong Pilipino sa buong mundo sapagkat iniinsulto na po tayo dahil sa mga magnanakaw po natin ng mga leaders. So, yan na po muna yung ating update. At kung kayo po ay nakarating po sa video ito, paki-like naman po, paki-subscribe, paki-share. Maraming salamat po. God bless. Mabuhay po kayong lahat, mga kabayan.